medyo po may kahirapan yung ating yung mabilin po talaga. Tapos wala pa tayong projector. Ano? Okay po. Sorry po ang Panginoon. Ang ating tema, pinakamahalaga, salvation. Nakadalawang talakay na tayo doon sa Tulit. T-U-L-I-T. Kahulugan ko niya. Pero pasasagihan pa rin po natin. Nako. Para makita po natin yung katotohanan talaga na nais ng Diyos. Bagay na. Alam po niyo yung pinakamasakit na parte sa buhay ng tao ay yung mamamatay siya. Na hindi niya alam kung saan siya pupunta kapag siya namatay. Yan po ang pinakamasakit. Nako? Now, ano ba mga pinagtitiwalaan ng tao ng kanyang kaligtasan, ng kanyang kaluluwa? Marami po yan. Marami po. Andyan po, unang-unang, relihiyon. Ang tao malakas ang kapit sa relihiyon. Yan po. Pangalawa, election. Ano yung election? Nag-i-elect ang Diyos kung sino-sino maliligtas, iilang maliligtas, at ilang mga mapapahamak. Yan po, election. Ano po? Doon po papasok yung tinatawag natin, pinag-aralan natin mga nakarang predestination. Predestined. Ano po? Ay kinalaganan ng Diyos kung sino-sino mga maliligtas at kung sino mapapahamak. Ano po? Nalaktawan yung bahagi ng kahalagahan ng plano ng Diyos para sa kanyang pagbibigay sa kanyang anak na ito ang sentro at katugunan ng kaligtasan na punta sa pagpili. Ano? Pangatlo, kautusan. Hanggang sa ngayon yan, marami po po yan, mga kautusan na nagaganap. Ano po? Mga kautusan na yan, yung bawal silang kumain ng mga nilulutong nagpupula, kukulay-pula. No? Katulad ng alimango. Yan, katulad ng hipon, katulad ng dugo, yan, katulad ng sabat, hanggang ngayon po yan. Diyan sila nakasalalay. Pang-apat, baptism. Maraming naniniwala ng bautismo nakakaligtas. Panlima, good works. Paniniwala nila, pananampalataya, katulad sinabi ni Santiago, pananampalataya mo lang gawa, patay. Nako? Pero dapat natin malaman, matandaan na ang pananampalataya, bunga ng kaligtasan na yung ginawa. Follow up ng kaligtasan na yung tinanggap. Nako? Kailangan yun, ibig sabihin, andun yung bahagi ng pamumuga ng banal na Espiritu na lahat ng yan mag-produce ng mabuting gawa. Pang-anim, worship. Maraming naniniwala dyan na sa worship. Pagsamba. No? Sapat ka sa kanila ang pagsamba. No? Kaya mayroong mga Lunes dito, Martes doon, Merkules kung saan, ganon. Dahil mahalaga ang pagsamba sa kanila. Nako. Pang-pito, feelings. Nako. Damdamin. Marami po yan. Dating yan. Alam niyo yung mga feelings natin, minsan tatangayin ka. Pag walang pera ka, malungkot. Eh? Pag mainit ang barot mo, ibang, feelings yan. Eh? Marami yan. Kaya nga sabi ng may saliwkay, if your feelings, ang pundasyon ng iyong feelings, ng iyong faith, pundasyon ng iyong faith, nakatayo sa iyong feelings,
Pues, ang iyong faith is already failing. Yan po. Pakaingat po tayo sa ating mga damdamin. Ano? Dahil hindi nararamdaman ng kaligtasan. Tinatanim yan. Tinatanggap po. Ano? Pangwalo, magtiis hanggang wakas. Siyang maliligtas. Kalimutan natin na may kanya-kanyang kapanahunan. May panahon sa lumang tipan, kautusan. May panahon ng biyaya. May panahon ng magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Alamin niyo kung saan ang kapanahunan na yan. Okay? Pangwalo, pansyam. Relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Pakikipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo. Okay? Yan po. Now, talakayin natin. Una, relihiyon. No? Ano ba yung relihiyon? No? Bakit lahat mayroon? Ano ang kahulugan ng relihiyon? Salitang Grego. Dalawang salita po yan. Lehio. Yan. Pinag-isa, naging relihiyon. Ang ibig sabihin, ang meaning niyan, ang ibig sabihin, muling itali, muling ibungkos, muling igapos. Yan. Pero hindi iligtas. Iba yung kaligtasan. Pagtitipon. Pero ang nangyayari, sa iba, yung religion, yun ang nagiging kaligtasan nila. Kaya makikita ninyo, pag may mga bagay, nagpasimula po yan, saan ba yung nagpasimula? Okay. Nung bumagsak ang tao sa kasalanan, diyan nagpasimula yan. Pagbagsak ng tao sa kasalanan, sabi ng Diyos, sa Genesis chapter 2, verse 16 to 17, no? Huwag kayong kakain. Inilagay sila sa isang lugar na kung saan kumplito ang lahat ng bagay. Andiyan na yung lahat ng mga puno. Hindi na natin nakikita yan ngayon. Sa atin, andiyan lang kasoy, sipuna, hanggang mga wild. Pero sa kanila lahat ng bahagi ng mga pagkain na kailangan ng tao, ibinigay ng Diyos. Nako? Lahat-lahat. Na ang lahat ng ito namumunga sa lahat ng kapanahunan, hindi lang seasonal. Dito, pag Mayo, nakita natin, mangga, nandiyan. Seasonal yan. Pagkasoy, April, puro seasonal yan. Pero pagdating sa bahagi, dito, nakita natin, kumpleto lahat na ginawa ng Diyos, lahat para sa kanila. Ang sabi ng Diyos, maliban yung kaysa-isang nakatanim sa kalagitnaan, huwag na huwag kayong kakain. Sapagkat sa oras na kayo kumain, walang salang kayong mamamatay. Nagre-review na lang tayo. Okay? Pero, ito po yung dahilan. Ang nakita natin. Kung alin ang pinakamasarap, ano po? Kung alin ang bawal, yun po yung masarap sa tao. Okay? Kung alin yung talagang hindi pinaintulot, yun din ang ginagawa ng tao. Kaya hanggang ngayon, makikita natin yung bunga niyan. Di po ba? Hanggang ngayon, maraming biktima ng mga bagay sa amin yung kanilang anong tawag dito, pagkakagusto sa mga bagay na bawal. Okay? Eh, diyan pumasok ang kasalanan. Kaya kanina tanaw ako sa labas diyan. Nakikita ko itong mga dahon na ito, ang lalapad. Sabi ko siguro kung ito tumubo yan sa panahon ng noon, yan ang ginawang panakip ni Eva at ni Adam sa kanilang kalihisan. Nung makita doon ang sabi ng dalawa, nung sumuhay sila sa Diyos at nakita nilang kanilang mga sarili na sila hubad, nagsitagpi sila, naghanap, gumawa ng panapi sa kanilang kahubaran. Yun po yung relihiyon sa panahon. Andiyan na, para sila muling makaharap sa Diyos, gumawa sila ng kaparaanan para takpan ang kanilang kahubaran. Yan po yung relihiyon. Kaya makikita ninyo ngayon, pagkatapos sasabihin sa ito, ang sino ang pumasok yan, maliligtas. Ang sino ang sumapit yan, maliligtas. See? Doon ang kaligtasan. Nawala kay Kristo. Ayan. Di ba?
Yan po yung ano. Ang iba, dadalhin nila sa bautismo. See? Ganon. Kung hindi ka mabautismo, hindi ka ligtas. Ay, nakakalungkot naman. Sinungaling si Kristo. Pinangakuan niya yung doon sa krus. Di ba? Na hindi nakaranas bautismo, ang alam niya, ang karanasan niya, gumawa ng masama. See? Now, minus tayo sa ano? Minus tayo sa talata. Wala tayong projector. Now, kaya makikita natin, kung ang relihiyon nakakaligtas, marami dyan, proud to be. Yan, nakikita niyo sa Facebook, proud to be ganito, proud to be IMC, proud to be MCGI. Dandun sa kanila ang kaligtasan. Kasi kung hindi ka magiging member ng mga tinubos ng Diyos, palagay nila, makita lang nila yung word ng Iglesia, sila yun sa Bible. Pero hindi nila alam, yung Iglesia tinutukoy dyan, kanipula ng mga mananampalataya na katawan ni Kristo. Mga iniligtas, ito yung tumatayo na Iglesia, katawan ni Kristo. Hindi yung lalagyan lang ng pangalan pagkatapos hindi maniniwala kay Kristo. Ari nila lahat, sila lang ang ligtas. Kalukuhan ko yun. Kalukuhan ko yun. 1914 lang sila. Itinatak. See? Paano mga hindi naging iglesia ng panahon ng mga 15, 14th century nung wala pang ano? Patay lahat. Napahamak lahat. Hindi nakapasok sa kanila eh. Makita niyo yung bahagi ng kapangyarihan ng relihiyon. Matthew chapter 16, verse 18, diyan pa rin po yan. Ano sabi ni Kristo? Thou art Peter, upon this rock I will build my church. Hindi niya sinabi kay Pedro, upon this rock I build my church. Sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ano nangyari? Kay Pedro pala itinayo. Ang totoo, hindi nakarating si Pedro sa mga hintel. Si Pablo ang inutusan ng Diyos sa mga hintel. Si Pedro sa mga Hudyo. See? Yun po yung bahagi doon, yung katotohanan po ron. Now, kung ang relihiyon, makakapagligtas, marami po yan. Punong-puro. Yung mga citizens na mga Kristiyano na nanggagahasa, nagre-rape, nagnanakaw, mga drug addict. Citizens, lahat ng syudad sa buong mundo, lahat ng rehabilitation, lahat ng koreksyonal, mga Kristiyano ang laman yan. You believe in prison, Kristiyano ang laman ng yan. Okay? Kristiyano ng relihiyon. Kaya pag binasa niyo John chapter 1, verse 12, verse 13, yung una, gawa ng Diyos. Yung 12. Yung verse 13, gawa ng tao. Kalooban ng tao. Ikaw, Kristiyano ka na ngayon. Ayan, ganoon. Kaya may tinatawag na, pag hindi na binyagan ng bata, nakakalungkot, hindi pa Kristiyano. See? Kasi pag namatayan, may limbo pa na pupuntahan. Imagine, may limbo. See? Pag matanda ka na, may purgatorio ka. See? Kaya nandiyan pa yung bangkay mo, sige-sige ang padasal, sige. Lupa ka na, sige pa rin ang padasal. Asa nakatiyakan? Wala. Kaya pinakikita po natin, na ang katiyakan, nakasentro lahat kay Kristo. Kay Kristo. Maging ang Ama, hindi niya uhubigin, napipiliin niya kung sino maligtas. Dahil nakatakda yan, pagbagsak ng tao. Genesis chapter 3, verse 15, itinakda na niya na si Kristo, predestined, hanggang sa Kalbaryo. Kakatawang tao, para mamatay. Magiging dalawa pa sila. Pipili ang Ama, tapos ito pala, magkakatawang tao rin yung kanyang anak. Pahirapan pa niyang kanyang anak, nagpapasok sa laman, pamamatay, maghihirap.
para maging tagapagligtas. Pwede naman palang piliin ang bawat isa kung sino-sino maliligtas at kung sino-sino mapapahamak. Tingnan natin kung ano magpili. Okay? Now, tuloy natin yun. Matthew chapter 16, verse 18. Upon this rock I will build my church. Tingnan po natin kung sino yung rock na yan. Ephesians chapter 2, verse 20. Buksan po ninyo sa inyong mga Bible. Hinahamon ko po kayo ngayon. Nawala tayong projector. Tingnan po natin yan. Ephesians chapter 2, verse 20. Ang sabi po dyan, at uminom din ng isang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Okay? Si Kristo po yung bato, maging doon sa lumang tipan. Okay? Siya tinutukoy na bato na inaagusan ng tubig sa disyerto. Okay? 1 Corinthians chapter 10 verse 4. At uminom din ng isang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Paano naging si Pedro? Gawa 4:11. Ang Isus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Lahat po yan tinutukoy si Kristo, hindi direktang itinuro ng Biblia na ikaw, Pedro, sa iyo ko itatayo ang aking iglesia. No. Thou art Peter, upon this rock I will build my church. See? Tapos kung saan dadalhin. Tandaan natin pagdating sa kaligtasan, huwag niyong kalilimutan si Kristo. Walang ibigay na pangalan sa silong ng langit sa buong sanglibutan, maliban ang sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi magbibigay ang Ama na pipili siya na ito na, dinistindan niya ang kanyang anak. 1 Peter 1:20, nandiyan na yan. Ibinigay ng Ama ang kanyang anak para maligtas ang lahat sa katapuhan. Buong sanglibutan. Hindi lang pinili kung sino mapipili. Minamahal, sabi ko nga, napakasintonado. Sintonado. Maraming mapapahamak. Marami. Sinasabi mga tumatalikod sa ano. Now, Romans chapter 9, verse 33. Tulad ng nasusulat, tingnan ninyo, naglalagay ako sa Sion ng batong katitisuran, isang batong malaking bato na sa kanila'y magpapabuwal. Ngunit ang sumasampalataya sa batong ito ay hindi mapapahiya. Si Kristo po yan. Si Kristo. Now, patunay na hindi kay Pedro. Buksan nyo. Matthew 16, 21, 23. Sige, antayin ko kayo. Para nang babasa nyo, hindi lang yung nakikinig kayo sa akin. Minsan lang tayo mag-sacrifice, magbukas ng ating ng ating mga cellphones, ng ating mga Bibles. Ang sabi niya, Matthew, talatang chapter 26,
chapter 16, amen. Verse 21 to 23. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdusa ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Nung marinig ito ng kanyang mga alagad, narinig ito ni Pedro. Anong sagot po niya? Dinala siya ni Pedro, verse 22, sa isang tabi at pinagsabihan. Pinagsabihan si Kristo, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi yan mangyayari sa inyo. Kita ninyo? 23. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Hello? Ito ba ang pagtatayuan ng Panginoon ng kanyang iglesia? Pansinin po ninyo. Now, sa Matthew chapter 14, verse 28 to 31, mayroong isang insidente dyan. Pagkatapos sila magpakain ng 5,000 katao, pinauwi ng ating Panginoon Kristo, yung mga tao, ibinuko niya ang kanyang mga alagad, pinasakay sa tao para tumawid sa bahagi ng Galilea. Kapernaum. Isang lugar lang po yun. Pagkatapos nandun na sila, naglalakbay. Halos hindi pa sila nakakarating sa kalagitnaan. Ang Panginoon nagpaiwan. Makyat sa burol, nanalangin. Pagkatapos, magmamadaling araw na, pasulong ang bangka sa hangin. Kakontra sa hampas ng alon. Hirap sila. Hanggang nandun na rin sila sa kalagitnaan. Nung dumating ang Panginoon, madaling araw, lumalakad sa dagat. Natakot sila sa lahat. Imagine, minana na lang natin yung katatakutan na yan. Sumigaw sila, multo. So, hindi nakakaya kasi nauna na sila. Multo. Multo. Kaya sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito. Ako ito. Nung marinig nila na ako ito, sabi ni Pedro, Panginoon, boom! Andun pa rin yung pag-aalangan. Ikaw nga yan, papuntahin ako dyan. Ano sabi niya ng Panginoon? Halika. Yun lang naman, katagay, kapraso. Halika. Lumusad si Pedro sa bangka at pagkatapos, pumunta sa ating Panginoon Kristo. Kaya ako naniniwala, nakakbang siya na malayo na Kasi si Pedro, ang buhay niya sa dagat. Sanay siyang lumangoy. Kung siya, bagyang ilang hakbang lang, babalik siya sa bangka. So, madali lang siya, baka 2 kampay lang, ando na siya sa bangka. Ako naniniwala na nakailang hakbang na siya, malayo na. Pero ang problema, dapat naranasan na niya, nakalakad na siya, nakakbang na siya. Ang problema, andun pa rin yung takot. Andun pa rin yung bahagi ng pag-aalinlangan. Kaya nung marinig niya yung kaprasong hangin, yun na, simula na siyang bumulusok. Inalis niya yung kanyang paningin sa Panginoon, bumulusok si Pedro. Nang bumulusok si Pedro, hindi niya ginawa yung kanyang sarili. Nasanay siyang lumangoy. Nakaya ko to. Hindi. Tinignan niya ang Panginoon. Panginoon, tulungan po niyo ako. Iligtas po ninyo ako. Tama ang ginawa ni Pedro. Ang Panginoon. Lumapit ang Panginoon, nawa ka ng kamay. Pagkatapos anong sinabi niya, o ikaw na kukunti ang pananampalataya. Pananampalataya mumula sa atin. Ikaw na kukunti ang pananampalataya. Bakit ka nag-alinlangan? Yun ang nakay Pedro. Mula sa kanya. Huwag ka magantay na bigyan ka ng Ama ng pananampalataya para ka maligtas.
sa iyo magmumula. Pag-aralan natin yan lahat. Ha? Konti ang pananampalataya. Okay? Kaya nakita na niya pinahirapan ng Panginoon eh. Pag binuksan niya, Matthew chapter 26, verse 6 to 7, nung dinuduraan ng Panginoon sa mukha, piniringan, binabatukan, sinasampan, lahat-lahat na lang ginagawa, sinisikmuraan, lahat-lahat ng kahirap ginagawa sa kanya. Okay? Katulong lang ang nakakita sa kanya. Nung nagpapainit sila doon ng kamay, malamig eh. Nabukaan siya ng katulong. Yun ang una. Di ba ikaw kasama ng taong yun? O hindi ko yan nakikilala. See? Hindi nakilala yung Panginoon. 3 times, pinag-ailan niya. Ito ba yung klase ng taong tatayuan ng iglesia ng Panginoon? Upon this rock I will build my church? Na tinawag niyang Satanas? Now, pangalawa, si Pedro hindi nakarating sa mga hintil. Iba yung sinugod niya sa mga hintil. Si Pablo. Now, okay. Kakalungkot eh. Pagharap mo sa Panginoon, bakit kita papapasukin? Okay? Panginoon, kasi ako, member ako ng Christ the Savior eh. Eh, naku. Wala sanang lumabas na ganyan dito sa atin. Simula sa kapanganak mo, maging member ka ng Christ the Savior nyo hanggang sa pamatay ka, pagtanda mo. Hindi ka maliligtas. Hanggat wala kang relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Now, marami dyan. Maririnig mo yan. Proud to be. Proud to be. Salit na. Proud to be. A son of God. Biblical yan. John chapter 1 verse 12. Di ba? Proud to be. A new creation. Biblical yan. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Proud to be a born again Christian. Pero sabihin mo, ganito, grupo mo. Wala sa Biblia yan. Okay? Now, ito po yung purpose ng pagpili ng Diyos. Tandaan natin ha, ito ang purpose ng pagpili ng Diyos, ng Ama. Hindi para ka maligtas. Bawat pinili niya na wala ka, no? Sa bahagi ng lahat na po pagpili, meron siyang layunin. Meron siyang espesyal na layunin sa bawat pinili niya. Pakikita po natin lahat. Hindi yan sa kaligtasan. Pinili niya ang bansang Israel. Ako? Pinurin niya itong anak niyang panganay. Exodus chapter 4, verse 22. Sinabi niya, ang bansang Israel ay aking anak na panganay. See? Dito niya binigay ang kautusan. Exodus chapter 20, verse 1. Deuteronomy chapter 5, verse 1 to 5. Diyan niya binigay ang kautusan. Dito siya nagkatawang tao. Romans chapter 9, verse 5. Sa mga lahi nito. Dito siya nagsalaman. Pero hindi siya tinanggap. John chapter 1, verse 11. He came unto his own, and his own received him not. Hindi siya tinanggap. Okay?
Ito na kanyang minahal. Inutusan niya si Moises. Ano sabi niya kay Moises? Pumunta ka doon sa Ehipto. Kita niyo mga kalooban ng Panginoon? Ang bata pa lang si Moises sinalaga na sa loob mismo ng templo para ihanda si Moises pagdating ng araw, susuguin din siya sa Ehipto para pakawalan yung mga Israelita na naging alipin. Nung panahon na dinala ni Jose ng 12 tribes sa loob ng Ehipto. Di ba naging gobernador diyan si Jose? Okay? Yun ang kwento po niya. Pero naging alipin na, hindi nakilala si Jose. Ng mga sumunod na mga inerasyon, ng mga naging pero, Parao. Now, pag binasa nyo yung Genesis, Exodus chapter 3, verse 9 to 10, susuguin kita para pakawalan mo ang bayan Israel na ating bayan. Bayan ng Diyos yan. Diyan ay binigay. May layunin siya. Diyan ay binigay ang kautusan. Hebrews chapter 7, verse 11, ang kautusan ibinigay ng Diyos sa Israel upang sila'y maging ganap. Palangga sila ng Diyos. Mayroon siyang layunin, mayroon siyang purpose sa bawat pagpili niya. Mapatao, mapabansa. Mayroon siyang layunin. Pero pagdating sa kaligtasan, huwag natin pakikialaman dahil yan sa Panginoon Jesucristo. Yan ang kalooban ng Ama sa Panginoong Jesucristo. Now, kaya makita po natin, ang sabi ng Panginoon, wala pang umakyat sa langit nung bumaba ang Panginoon. Hindi pa nagaganap yung kanyang kamatayan. Wala pang umakyat sa langit. Maliban ang anak ng tao na bumaba mula sa langit. Siya yun. Okay? Yan ang simula. Nabago ng kanyang ministeryo. Pag binasa mo, John chapter 3, verse 13 yun. Pagdating sa 14, nakikita mo na iba. Ipinakita na niya yung bahagi ng kanyang kamatayan. Sa verse 14, sinabi na niya. Ang sabi niya, kung paanong itinaas ni Moises yung tansong alak, ahas, doon sa ilang, gayon din ang anak ng tao, kinakailangan may taas. Siya yun, kinakailangan ipako sa krus. Dahil since sa primero, pagbagsak ng tao sa kasalanan, gumawa na ng panako, pansalo ang Diyos, si Kristo. Okay? Genesis chapter 3, verse 15. See? Kaya nga sabi niya, pagagalitin ko, pag-away ko kayo, ikaw at ang babae. Binhi niya. Binhi. Hindi binhi ng lalaki, binhi ng babae. Walang lalaking nakahalo. Binhi ng babae. At ikaw, laging mag-aaway. Siya ang dudurog ng iyong ulo, supreme power ng diablo. At ikaw rin ang dudurog ng kanyang sako sa cross. See? Nakatakda na siya. Pagbagsak ng tao, hindi aagawin ng Panginoon, ng Ama, yung bahagi ng kanyang plano na ito, na nakalagay kay Kristo, tapos mapipili siya ngayon ng mga ilang maliligtas. Pagkatapos mamatay si Kristo, para nandun sa ilang maliligtas, para ikompleto ang kanilang kaligtasan. Maling katuruan po yan. Mali. Okay. Kaya nandun, sa Numbers, makikita natin yan. Chapter 21, verse 4 to 9. Sinisisi nila ang Diyos. Kaganda ng kanilang kalagayan, ang aming namahal. Ay, hirap tayo ngayon, no? Wala tayong ilaw. Samantalang bansang Israel, andun sila sa ilang pagkaaraw, ang lawak ng ulap na pumuprotekta sa kanila, wala silang init. Pagkagabi, nandun naman ang malaking pillar of fire para bigyan sila ng liwanag. Pagkaaraw, nandun naman kanilang pagkain, pinaulan ng Diyos.
Wala akong trabaho, wala akong ano. Sustentado man ng Diyos. Tapos siguro pa, nagsasawa na kami sa ganitong pagkain. Gusto namin karne. Okay? Ano ginawa ng Diyos? Pinadako yung mga pugo. Pugo hindi nakakalipad eh. Hanggang dito lang yan eh. Hanggang dito sa baywang, hanggang sa lupa. Pinaagos sa kanila ng Diyos yung mga pugo na kanilang pagkain. Ganon sila kamahal ng Diyos. Pinili sila ng Diyos. Sinustinihan sila ng Diyos. Pero ang totoo, hindi sila ligtas. Pastor, ano ba naman yan? Hindi sila ligtas. Hindi sila ganap na ligtas. Makikita ko sa Bible. Pinili yan. Ang purpose ng Diyos, pinili sila. Doon siya magsasalakan. Okay? Tingnan natin yung mga purpose ng Diyos. Ano po, layunin. Huwag natin ilalagay sa iba. Ano po? Now. Romans, kaya dyan na. Romans chapter 10 verse 21. Ano dyan? Nawala na ako sa talata. Subalit, tungkol sa Israel ay sinabi niya, buong maghapon akong nananawagan sa isang suwail at mapaghimagsik na bayan. Okay? Romans chapter 9, verse 27 to 29. Nawala na ako sa talata. Chapter 9, verse 27. Hindi ko na mabasa ito eh. Romans chapter 9, verse 27 to 29. Si Isaiah din ang nagsabi, kung ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nagtira ng ilan sa ating lahi, tayo sana'y naging katulad ng Sodom at Gomorrah. Ibig sabihin, naubos ang lahi nila. Ako, ganun po sila. Now, ang Israel, pinili ng Diyos mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay David, kay Moises. Pero hindi sila ganap na ligtas. Naroon lang po sila nakatambak sa tinatawag na bosom of Abraham, paraiso sa lumang tipan. No? Nakadating na. Makikita ko natin yan sa Lucas. Luke chapter 16 verses Pasimulan natin. Luke chapter 16 verses 20, no? 19 to 22. Andyan po yan. Ang hirap sundan ng talata. Explica ko na lang. Yan yung panahon na yan. Yung panahon sa Lucas, pinakita ko dyan, yung bahagi
ng dalawang tao, si Lazaro at yung mayaman. Pinakita yung dalawang uri ng kanilang buhay. Pero nagkaisa sila sa tinatawag na kamatayan. Nung mamatay ang dalawang ito, ang sabi ng Biblia, namatay si Lazaro at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Yung piling ni Abraham na ito, pinakita ko ng nakaraang linggo dito, yung mundo, nandun sa gitna, yung lugar ng Hades at lugar ng tinatawag na sinapupunan ni Abraham. Andun po yan. Sa ilalim po nito na inaatakan po natin. Bakit nandun sila? Bakit hindi tuloy-tuloy? Pinili sila ng Diyos. Dahil ang kanilang mga ginagamit sa panahon ng kanilang pamumuhay, dugo lang ng hayop. Kasi ninyo? Dugo ng hayop. Every year, yung kanilang pinakapari, si Aaron o sino man sumunod pa dyan, naghahandog ng hayop, ng dugo ng hayop para sa kanilang kasalanan, lahat, pati ng pare. Taon-taon yung ginagawa, lahat ng yan. Hindi sila direktang makakaakyat sa langit. Merong lugar na tinatawag doon, bosom of Abraham, sinapupunan ni Abraham. Kaya nang mamatay si Lazaro, dinala siya ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Doon mismo, magkatanawan lang yan. Nagkakausap. Kaya yung bidding ng mayaman, Amang Abraham, mahabag ka po sa akin. Nagkakatanawan sila. Nagkakausap. Mahabag ka po sa akin. Pagitan lang ng bangin na malawak. Mahabag ka po sa akin. Suguin mo si Lazaro na sausaw sa tubig ang kanyang daliri at ipapatak sa akin nila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Doon lang sila naka-stop. Sarado pa ang langit sa kanila. Hindi pa nagaganap. Lahat sila looking forward sa kamatayan ni Kristo. Kung nauna na yung pagpili sa kanila ng Diyos, pues hindi na sila dumaan sa ganong sitwasyon. Nakikita ninyo? Wala na sa lugar na sinasabi sila pupunan ni Abraham. Wala na. Pero ang inantay nila, yung maganap ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang pagkabuhay. Di ba? Ilang bisis natin, siguro mga 7 bisis ko natin nalakayan dito. Nung mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, nung mamatay siya. Di ba? Yung kanyang espiritu na doon sa Ama, pinagtagubilin niya. Yung kanyang katawan inilibing ng dalawa, ni Nicodemo at ni Joseph of Arimathea. Yung kanyang kaluluwa, sabi ng Matthew chapter 12, verse 40. Kung paano si Judas na pasaloob ng tiyan ng isda sa loob ng 3 araw, 3 gabi, gayon din ang anak ng tao. Papaloob din siya sa dakong kailaliman. Kaya nung mamatay siya, andun siya ang kanyang kaluluwa. Andun siya. Kausap niya, sinusumbatan niya yung mga bilanggo na nandun. Makikita niya, 1 Peter chapter 3, verse 19 to 20. Sinusumbatan niya, nagkakausap sila. Yun. Pero nang mabuhay siya, buksan ko nga niyo, Efeso 4, 8 hanggang 10. Ephesians chapter 4, verse 8 to 10. Nagdala siya ng mga bihag sa lumang tipan. Hindi na dugo ng hayop. Yun ang kanyang sinabi sa kanyang ama. Sa Hebrew chapter 10, verse 5 to 7, ang sabi niya, hindi mo na gusto yung mga handog na dalhin sa templo para ihandog yung mga hayop. Hindi na. Kailangan mo yung katawan para sa akin. Kapag maging handog. Kaya sinabi ko sa iyo, narito ako Diyos upang sundin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa aklat according to the scripture. Yun ang bahagi ng kanyang linya na kanyang tutuntunin hanggang sa kanyang kamatayan. Sa kanya, walang kaligtasan sa pagpili. Lahat kay Kristo sa pananampalataya. Sana maunawan po natin.
Ano po natin? Pumipili ang Diyos. Mayroon siyang purpose, special, na layunin sa katutugma pa rin ng pagliligtas ni Kristo. May pinili siya hindi para maligtas, kundi para gamitin ang kanyang mga pinili. Now, talon po tayo. Ba tayo dito sa ano? Si Juan Bautista. Nandiyan si Juan Bautista. Pag binalikan nyo yung background ng buhay ni Juan Bautista, ang kanyang tatay matanda na. Ha? Lalo na ang kanyang nanay. Tatlo ang problema ng kanyang nanay. Diferensya. Matanda na ang kanyang nanay. Pangalawa, baog. Pangatlo, minopos. Kaya hindi naniwala si Zacarias na manganganak pa, magbubuntis pa yung kanyang asawa. Una-una na, hindi na siya sumisiping eh. Oh. Pero ngayon, manganganak. Baog pa, matanda na. Pag umanyan, ang laylay na yung balat. Eh. Pero yun ang layunin ng Diyos. Ang Diyos pumipili para mayroon siyang layunin sa kaayos ng lakad ni Kristo hanggang sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ang kaligtasan na nakabase sa Kanya. Hindi mo pipili ang Diyos. Now, anong mensahe ni Juan? Matthew chapter 3, verse 2, ang mensahe ni Magagsisi kayo, repent, for the kingdom of God is at hand. Okay? Magsipagsisi kayo sapagkat darating ang kaharian ng Diyos, yung kahatulan ng Diyos, yung panakul ng Diyos. Kahatulan. Sana maintindihan po natin. Yan ang kanyang mensahe. Pangkalahatan po yan. Hindi lang sa mga pipiliin. Okay? Pangkalahatan po yan. Ang kanyang sigaw, minsan isang umaga. Nung makita niya ang Panginoon na lalapit sa kanya, ang sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis na kasalanan ng ilan na pinili. Wow! Anong sigaw niya? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis na kasalanan ng sanglibutan. Whole world! Kung manampalataya ka. See? Nakuha ba natin? Kaya may John 3:16, pinakapuso ng Biblia. For God so loved the world that He gave ito ang kaligtasan. His only begotten Son. That whosoever believeth on Him, individual, hindi pipiliin. Whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. See? Nakita po natin yung plano ng Diyos. Ibinigyan niya si Juan para ihanda ang daan ng Panginoon. Sa Isaiah chapter 40, verse 3 to 4, sumisigaw yan sa ilang. Hinulaan na ni Isaiah yan. Na may isang tinig na isisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin niyo ang kanyang landas. Ikaw mismo, bawat isa, handa mo ang iyong sarili para sa Panginoon. Wow. Subject sa libutan. Hindi lang iilang tao. Ang problema kasi, depravity. Ano yun? Depravity. Patay ka eh. Total depravity. Hindi kaya may letter T. Sulit. Total depravity. Ibig sabihin, ikaw,
apektado ka ng kasalanan. Pag apektado ka ng kasalanan, patay ka. Yan. Wala kang magawa sa sarili mo. Para kang inilagay doon, binuntok doon sa Titanic, na kahit nahulugan ka ng lubid, wala ka nang magawa, hindi mo kayo. Kasi, makasalanan ka. Yung kasalanan nakapik sa buong pagkatao mo. Yan ang turo eh. Nakapik to sa buong pagkatao mo, sa isip mo, sa damdamin mo, sa kalooban mo, sa puso mo, sa espiritu mo. Totally ikaw, wala kang magawa. Kahit hindi ka na makaano. Eh? Now, pakita ko sa inyo na mali. Try nga ninyo. Ganyan nga natin kapatid mga kamay natin. Sige. Lahat tayo. Okay. Pakita lang. Yan. Ganyan mo yung isang kamay mo. Kurutin mo. Kurutin mo. Ano? Wala kang naramdaman? Meron ka magagawa! Andiyan yung sakit. Anong patay? Anong kahulugan ng patay? Separation. Paghihiwalay. Nung magkasala ang tao, humiwalay ang Diyos sa tao. Ikalawa, kamatayan, patay ka sa spiritual. Spiritual. Kaya nga tayo meron dyan, John 3:18. Ang sumampalatay sa Kanya ay hindi mapapawa. Bagamat ang hindi sumampalatay sa Kanya, parurusahan. Nakatakda ka sa parusa, condemnation. Pero mayroon kang magagawa. Yun ang isang bagay na binigay sa atin ng Diyos to choose. Kaya dan kay iba, huwag yan, magkakasala ka. No, hindi. Kinaitulutan sila dahil binigyan sila ng kapangyarihan at karapatan sa kanilang sarili. Ikaw ang pipili ng bahagi ng iyong... Naintindihan mo natin? Amen. Hello? Amen. Parang tahimik tayo eh. Nasa iyo. Andiyan pa eh. Andiyan pa yung isip mo. Andiyan pa yung mga bahagi na pwede kang mag-desisyon sa sarili mo. Huwag ko natin lalagay sa kamay ng Diyos na ako pinili. Paano alam na pinili ka ng Diyos? Paano mo natiyak? Eh di sana sinabi ni Kristo, nga ni Pablo, nang lumapit sa kanyang gwardiya. Anong gagawin ko para baligtas? Abay, makiramdam pa kung pinili ka ng Diyos. Ganun ba? Makiramdam ka, wantay mo na lang. Baka sakaling ikaw, isa ka sa pinili ng Diyos. Ganun ba? Manampalataya ka sa Panginoon si Kristo at maliligtas ka. Amen. Dahil yan ang plano ng Diyos. Sa primero pa lang. Diliwanagin ko sa inyo yung pinakukunan ng pagpili ng Diyos. Na hindi pa pinanganganak, pinili na ng Diyos na maligtas. Ha? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanglibutan. Okay. Nakasentro ko sa ating Panginoon sa Kristo. Now, balikan po natin yung Ephesians chapter 1 verse 3, 4, 5. Isa yan sa ginagamit. Verse 3. Tingnan po ninyo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Bakit? Na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Okay? Verse 4. Bago pa likhain ang sanglibutan,
ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating, Sa pamamagitan ng ating, pakikipag-isa kay Kristo. Ay, ito, liwanagin ko sa inyo. Kapatid na Sirio, kapatid na Kinken, at tinampa dyan. Hindi pa kayo pinanganak. Alam na ng Diyos na maliligtas kayo. Alam niyo? Alam na ng Diyos na maliligtas kayo. Bakit? Dahil sa inyong pananampalatay kay Kristo ngayon. Alam ng Diyos kung sino maliligtas at alam ng Diyos kung sino mapapahamak. Alam din ng Diyos, paging sa pasimula, kung sino pa maliligtas. Alam ng Diyos yan. Alam niya yan. Di ba kayo pinanganak? Nakukuha niyo yung ibig kong sabihin? Kaya dito na pag binasa niyo yan, lagi nakakapit ang pangalan ni Kristo. Verse 4. Bago pa likhayin ng sanglibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan na nasa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili na niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang kabuuan ng bahagi ng pagiging perpekto ng pagpili ng Diyos sa ating Panginoon sa Kristo. Alam niya, yun ang pagpili ng Diyos. Pinili niya si Juan Bautista upang ihanda ang dadaanan ng ating Panginoon sa Kristo. Yan. Sino pa pinili niya? Si Maria. Sa Isaiah chapter 7, verse 14, nandiyan na yan, inulanan ni Isaiah. Ano sabi ni Isaiah? Pagsisilang ng isang babae. Paglilihi. Ang sabi niya, at pagsisilang ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel. Naganap yan sa Matthew chapter 1, verse 23. Nang ibig sabihin, sumasa atin na ang Diyos. Doon pinganak si Kristo. Nasa atin na ngayon ang Diyos. Pinili siya para magampanan ang pagsasalamat ng anak ng Diyos. Yun ang purpose. Hindi siya pinili maligtas. See? Nakuha ba natin? Hindi pinili ng Diyos na maligtas si Maria. Pinili siya para magsalamat ang anak ng Diyos. Nung malaman, nung makita niya, sabi ng, paano mangyari ito? Luke chapter 1, verse 34 to 35. Paano malalaman? Paano malalaman? Ano sabi niya ganyan? Ako dalaga ako. Purong dalaga. Ibig sabihin, hindi, wala akong naranasang pakikipagsiping sa lalaki. Yan po yung katutunan ng Genesis chapter 3, verse 15. Binhi ng babae. Walang kasamang binhi ng lalaki. See? Naganap ngayon sa bagong tipan. Ito na si Maria. Nung malaman niya yun, ang sabi ng sagot ng anghel, sa verse 35, sagot ng anghel, lililiman ka ng bababa sa iyo. Tingnan niyo talata. Yan ang sinasabi ko ngayon. Bababa sa iyo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kataas-taasan, pangyarihan ng kataas-taasan at banal ang isisilang mo tatawagin anak ng Diyos. See? Natupad ngayon kay Maria na pinili ng Ama. Nakita natin. Ha? Ngayon, sabihin natin, ligtas na si Maria. See? Ang dahil paniniwala ko tungkol kay Maria. Isyo na resurrection na yun, nandun na, reyna na siya ng langit. See? Ano nakalagay doon? Luke chapter 1, verse 46, 47. Ano sabi ng Biblia? Nung malaman niya na sa kanya, sabi niya na, pupuri ang aking puso, nagaganap ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Doon pa lang, bagay kung saan tinanggap niya sa kanyang sarili. Takma natin, kay Kristo.
Ang sabi niya, dahil nilingap niya, verse 47, nilingap niya ang kanyang abang alipin. Hindi siya ina ng Diyos. Walang ina ang Diyos. Okay? Wala pa lahat ng bagay nandun ng Diyos. Okay? Si Judas, pinili. Okay? Ang dami pinili. Okay? Para ano? Para may sakatuparan. Ang sabi ng Panginoon, kahapon lang sila, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Nagulumayanan nila. Ay si Juan, masyadong malakristo yan. Laging nakasanda, nakahilig sa Panginoon. Then inandapitan siya din, sinabihan siya ni Pedro, tanong mo nga kung sino. Kasi, sumagot ang Panginoon, ang aabutan ko ng tinapay, ang siya magkakanulo sa akin. Nung abutan ng Panginoon, si Judas, gawin mong madali ang dapat mong gawin. Saka lang pumasok ang diablo. Yun din ang katugunan doon sa Genesis chapter 3, verse 15, na ang diablo ang maghahatid sa krus kay Kristo. Kahit pag-aralan mo yan, lahat-lahat, maghatid yan sa katotohanan. Hindi ka imamali. Saka lang umalis si Judas at nakipagtagpo doon sa lahat na sa halagang 30 pila. Okay? Ganun po yun. Pero ano sabi ng Biblia? Hindi ligtas si Judas. Ano sabi ng Biblia? But chapter 14, tingnan ninyo, verse 21. Sa aba niya ang taong magkakanulo sa akin, mabuti pang hindi na siya pinanganak. Okay? Nakatakda. Alam ng Diyos na magpapakamatay si Judas. Kabagabag. Pero hindi niya dapat ginawa yung pagpapakamatay. Okay na sana, yung yatid niya ang Panginoon, ipagkanulo niya, magaganap ng kamatayan. Pero ang problema, pinatay pa niya ang kanyang sarili. Alam ng Diyos yun. Kaya yung sinabi niya, sa aba niya ang tao magkakanulo sa akin, mabuti pang hindi na siya pinanganak. Hindi kahalagan sa gusto mong gawin. Meron kang kalayaan. Okay? Pero huwag mong pagkatiwala ang kaligtasan mo. Kay Kristo ka pa rin. Dahil yun ay tinuturo ng Biblia. Maging sa pasimula. Pinili. Para maliwanag, ganito po yan. Ang Ama, nagplano, pagkatapos, pumili siya ng ilan, gagalaw sa plano niya. Yun po yun. Para may sakatuparan niya, yung plano niya sa kanyang buktong na anak. Dito niya nilagay ang kaligtasan. Hindi siya. Kanya. Ito ang kanyang CEO. Nagagawin na mga kasiwa sa kaligtasan. Nakuha ba natin? Malinaw na yan eh. CEO. Meron siyang ginawa na tagapagtayo, tagapag-ayos lahat ng bahagi ng kanyang negosyo. Okay? Na ang bahagi ng kanyang negosyo ay dito, sabi naman ng kanyang CEO, kaya ako narito, nakapwesto, upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Yun po yun. See? Napakadali niyang nawain ang Biblia, yung punto ng Diyos sa kaligtasan sa atin. Hindi po ibigin ng Diyos yan. Na siyang magliligtas. Dahil ang kaligtasan, kailangan ng dugo. Hello? Hindi siya pagpili. Kailangan ng dugo. Romans chapter 5 verse 8. Kaya pumasok si Kristo eh. Hebrews chapter 9 verse 12.
Pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan, hindi dugo ng hayop ang kanyang dala, sariling dugo, sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan, kailangan ng dugo. Ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, ayon sa kautusan, lahat ng bagay nililinis sa pamamagitan ng dugo, pero walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubo ng dugo. Walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubo ng dugo. Alam niyo mga minamahal, pinapasalamatan ko sa Panginoon. Kahit na ganito ako, sabi ko, Panginoon, ang dami ko nakasabay. Ang iba man, wala na sila lahat. Wala na. Ang iba mga bata-bata pa. Pero ito ako, ang dami ko dinaraman, tatad na yung katawan ko. Isang bagay lang, may nais pa rin ng Diyos sa buhay ko. Nais niyang gamitin. Wala akong computer, wala akong laptop, wala akong anuman. Banal na Espiritu na siya naman muna sa akin. Yan din nasa inyo ngayon. Sana nakukuha niyo ang layunin ng Diyos. Yan po. Plano ng Diyos, itatag. Andiyan si Juan Bautista, andiyan si Maria, andiyan si Judas. Lahat na yung kakasangkapan niya para sa linya ng kanyang anak. Yan ang mga pinili niya. Hindi niya pakikilaman ng pagliligtas kasi itinukan niya yan sa kanyang anak. Nakukuha natin. Itinukan niya yan sa ating Panginoon Kristo. Nung magkasala ang tao, nandun na ang timano eh. Pinakita na niya yung dugo eh. Ha? Kaya sabi niya, pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan, hindi dugo ng hayop. Sariling dugo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Bakit? Yun ang prediction ng Diyos, Ama. Nung magkasala si Adan at si Eva, nagtahi sila ng mga dahon, panapi. Anong ginawa ng Diyos? Nagkatay. Genesis chapter 3 verse 21. Nagkatay siya ng hayop. Kinuha yung bala. Anong nakalagay doon? Anong nakataya? Mawawala ng buhay yung kanyang pinunan. Tatagas ang dugo. Kawawa yung magbabayad para maging damit na walang kinalaman sa kasalanan na ginawa nitong dalawang ito. Yun ang ating Panginoon sa Kristo. Nakukuha ba natin? Since sa primero pa lang, umaksyon na ang Diyos. Nag-demonstrate na ang Diyos sa kaligtasan ng tao. Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Ang sinumang sa kanya tumanggap pinagkagawa ng karapatan. Sino niniwala na pinili siya ng Diyos para maligtas? Wala kang karapatan. Hindi yan ang kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama, kilalanin mo ng personal ang kanyang bugtong na anak at maliligtas ka. Hello? Unang Juan, 1. Ang unang Juan, 5, 11, 12, 13. Ang dami pa. Hindi pa natin natatalakay yung kautusan. Hindi pa natin natatalakay yung iba pa. Dami pa. Pero lang tayong oras. Diyan tayo magtatapos. 1, 5. Unang 1, 5. 12, 11, 12, 13. Buksan niyo sa Bible niyo para hindi lang kayo nakikinig sa akin. Alam ko may Bible tayo. Nakukuya tayo sa magdamag sa paghawak ng cellphone. Buksan natin doon sa Bible. Hindi magtiwala lang kayo sa pamagitan. Malay niyo kung niluloko ko kayo. Gusto ko yung bawat bahagi ng pinag-aaral natin, yung sinasabi ko, makita niyo mismo na nasa Bible. Anong sabi ng talata? Ito ang patotoo. This is the witness. Okay? Ay yung 18, ano ba ito? Malita. Ano ba ito? Yung nagbibigay ng malita na dati. Okay? Puro lang sila sabi-sabi. Wala namang patotoo. Wala talaga may litrato tinanggap. Walang taong may pinirman sila, tinanggap nila yung ilang malita. Wala.
Pero ito sinasabi ng Biblia, this is the witness, itong patotoo, na kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak, hindi kinaroroon ng buhay. See? Anak, anak, anak. Hindi pili. Anong talatang 13? Isinusulat ko ito. Sabi ni Juan, upang malaman mo, matiyak mo, masigurado mo, na ikaw mayroong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Faith. Romans 1:16-17. Ang pananampalataya nagiging ganap sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya. Kaya ito sinasabi ni Apostol Pablo. Wow, kalimutan ko si Apostol Pablo. Pinili si Apostol Pablo. Okay, dito tayo magtatapos. Galatia chapter 1, verse 15. Si Apostol Pablo, pinili yan ng Diyos, pero hindi piniling ligtas ka agad. Galatia chapter 1, verse 15. Pinili siya. Tama ba ako? Sa talata? Pakiano nga? Ito. Okay, pakinggan nyo Ngunit dahil sa kagandaang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Yun ang purpose ng pagkapili sa Kanya. Nakita ninyo? Para maglingkod. Saan? Ito. Verse 16. Nang minabuti niyang ihayag sa akin ang kanyang anak, yun pala, nandiyon ang katugunan. Nung piliin siya, pagkatapos ihayag ang ating Panginoon Kristo sa kanya, ang sabi diyan, upang may pangaral ko siya sa mga hintil, hindi ako sumangguni sa kanino mang tao. Okay? Nangaral siya, hindi walang taong nagturo sa kanya, walang taong nagdagdag sa kanya, maliban ang ating Panginoon Kristo. Pinili siya, hindi pa man na nga pinanganganak para dalhin sa ating Panginoon Kristo. Kaya makikita nyo sa Acts chapter 9, andyan yan. Verse 3, ganyan. Hinarang siya. Papunta siya sa Damasco para hulihin yung mga Kristiyano, mga mananampalataya. Pero biglang lumiwanag ang ilaw. Pagkatapos tumama sa kanya, bumagsak siya sa kanyang kabayo. See? Pagkatapos, siya, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Doon lang niya nakatagpo ang Panginoon. Nauna na siya pinili, Hindi pa siya pinanganak, pinili na siya. Pero doon lang niya nakatagpo ang Panginoon. See? Kaya ang tanong ko na nakaraan, kung si Kristo namatay na muusik, si Pablo namatay na manguusik, ligtas kaya siya? Tinanong ko yan dito nung nakaraan, sino nakadala? Hindi siya ligtas. Hindi pa siya ligtas, pinili lang siya ng Diyos, pero hindi pa nagaganap yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. Kasi, kaya naganap yan? Naganap yan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Yan. Ang sabi dyan, ito po. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Ito na, Ito na. Siya na nangangaral ngayon. Ito yung utos sa kanya na. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. See? Naliligtas kayo sa pamamagitan nito
kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Okay? Ano mga marami yan? Minsan babaliwalain mo na ng magandang balita kasi pinili ka na eh. Minsan yan sa walang kabuluhan. Ang iba marami niyan, Panginoon, kami nagpagaling, kami nagpalayas, kami nagagawin gano'n. Anong kabuluhan yan? Anong pananampalataya? Ang sabi ng Santiago 2:19, naniniwala ka na Diyos totoo at iisa. Mabuti naman. Ang diablo man, si Satanas, ang diablo man, ang demonyo rin naniniwala. Nananampalataya, nanginginig pa. Marami pananampalataya walang kabuluhan. Tiyakin mo ang pananampalataya mo, nakasentro kay Kristo. Anong pananampalataya nakasentro kay Kristo? Ay, ito po. Okay? Verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi ng kasulatan. Yun ang salika ng pananampalataya. Okay? Kaya pag binuksan niyo Romans 1:16-17, yan ang magandang balita. Kung diyan nakatayo, ang bahagi ng iyong pananampalataya, mananatili ang pananampalataya. Tatanong natin, sino pong nakaunawa ng mensahe natin ngayon? Pakitaas lang kamay. Huwag niyo sana pagpili na maligtas kayo. Ang authority na binigay ng Diyos ng kaligtasan para ka maging anak ng Diyos na kay Kristo. Ang sinawa sa Kanya, tumanggap, pinakaluban ng karapatang maging anak ng Diyos. Doon ka lang kikilalanin. Pagka nakaroon ka ng kaugnayan kay Kristo. Kaya sabi ng talata dito, pakikipag-isa. Yan itong ibig sabihin na tatanggap. Sana maging malalim po tayo. Hindi palabas sa kayo. Mangunguna pa ng Espiritu sa inyo. Bubusugin kayo. Pagpunuan kayo. Dadalhin kayo sa katotohanan. Huwag kayo magtitiwala na maging itong pundasyon nito matibay na pagkatapos iba pa ng pinangangaral. Hawakan niyo ang pundasyon ng Biblia. Walang iba ang ating Panginoon sa Kristo. Huwag kayong lalayo. Huwag niyo lalaktawan. Sapagkat ang lahat ng bagay nasa ilalim ng kanyang pangalan. Ito ang itinakda ng Ama sa kaligtasan ng lahat. Tayo kayo manalangin. Naman ganun, maraming po salamat. Nasa bagay Diyos ang mga salita. Patuloy pinakakalugmo po ang kaunawaan. Purihin ka Diyos sa aming kalapit na. Salamat po sa lahat ng mga talata na ito namin. Bagamat hindi po namin natapos lahat ang aming aralin. Sapat o Diyos na ito ang iyong kalooban. Purihin ka Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Kristo. Amen.